agad eh sila, grabe. Galing, nakabaligtad, oh. Bilang pa sorry daw, ride all you can daw sila. For life. Ride all you can. For life. Pero 1 hour lang. Yung sa atin dito, mga 4 hours daw, di ba? Oo, nakabitin. Samantalang isang cute naman na baby tiger ang ibinida ngayon sa isang zoo sa Peru. Unang nasilayan ng mga estudyante ang 6-month-old na Bengal tiger, ang pinakabagong miyembro ng Lima Zoo. Inalagaan umano ng mga zookeeper ang tiger na pinangalan ng Neisha simula nang ipinanganak ito. Hindi raw kasi ito maalagaan ng mabuti ng kanyang sariling ina. Ipinanganak ang tigre na may timbang lamang na 1.3 kilos o 3 pounds. Pero ngayon, malusog na ito at may timbang ng mahigit 30 kilos. Ang bilis na. Ang Bengal tigers ay tinuturing na endangered species at tinatayang mahigit 1,000 Bengal tigers na lang ang natitira sa buong mundo. Cute. Cute Gusto ko mag-alaga. Rar! Ayan, ang bigat. Cute ka. Cute ka dyan, ha? Huwag sana siyang gawing rug, di ba? Huwag sana, Mare. Balik Pilipinas naman po tayo. At damang-dama na sa isang bahay sa Baguio City ang Kapaskuhan. Sa dami ng mga palamuting Santa Claus, aakalain mo nasa bahay ka mismo ni Santa. Kahit sa ang sulok kasi mga Santa Claus display ang makikita mo. Ay sa may-ari ng bahay, masayang-masaya siya kapag napapalibutan siya ng mga Santa Claus item. At kahit na nababawasan ang kanyang koleksyon ng Santa Claus, hindi umano niya matanggihan ang hiling ng mga bata kapag sila ay may napupusuan ng Santa. Yan ay dahil lang pag-ibigay ay tunay na diwa ng Pasko. Ang cute! I love it. Katuwa yung mga collection. Paano yung storage nila? Oo. Ang galing. Isang storage room. Ang galing at saka ang linis-linis pa rin, no? Ang galing nila magtago. Sa bagay-bagay, parang konti ang alikabok. Hindi Ito masyadong mausok na rin, maalikabok. di ba? Pero parang iba doon. Wow, very nice. Pag malayo ka sa mall. Pag malayo ka. Oo, yun. Puro, jeep na Puro, dun sa may... correct. At totala 39 days bago ang Pasko, pabonggahan na ng Christmas tree ang iba't ibang hotel sa Metro Manila. Sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City, inilawan na ang kanilang sikat na Christmas tree sa lobby. Inialay din ang Christmas tree lighting sa mga batang kapos sa buhay. Oh, Japan. 8 espesyal na Christmas tree naman ang inilawan sa lobby ng Dusit Tani Hotel sa Makati pa rin at bawat puno ay pinagawa sa ng mga prominente pamilya sa bansa. Ay, galing. Yeah. Oh. Ito maganda. Sila talaga nag-decorate. Ilang feet yan? Diyos ko, ang taas. Parang Oo, yun doon sa sa pen. ceiling, no? Ayun yung parte Ayun na sa pen. pinasukan ng tangke, di ba? Ito yung sa Dusit. Alright. Oh. Sarap ang buto para pa-picture lang kasama ng mga bata. Look at this creative. Very nice. Kung hindi tayo makapaglagay sa bahay ng Christmas tree, Doon na lang tayo. Kailangan araw-araw ka doon. Correct. Ubus ang budget mo. At kahit naman maagang showbiz balita ni Luan D. Luan? Salamat, Lynn. Good morning po mga kapuso. Narito na po ang aking maagang chika ngayong Wednesday morning. Indie film na pinagbibidahan ni Eugene Domingo na Ang Babae sa Septic Tank nag-premiere na sa Los Angeles, California. Nandoon mismo si Eugene sa Sunset Screening Room sa Sunset Boulevard, Los Angeles. Kasama po ang mga miyembro ng Hollywood Foreign Press Association. Ito ay matapos mapili bilang entry sa Golden Globes para sa Best Foreign Language Film category Ang Babae sa Septic Tank. Bukod pa rito, official entry rin ng Pilipinas ang pelikulang ito ni Uge sa Academy Awards o ang tinatawag na Oscars. Pinuri naman ng ilang film critics ang acting ni Eugene sa pelikula at maging ang direktor nitong si Chris Martinez. Samantala, heto naman ang pinakahihintay na balita ng mga Twilight fans dyan. Dito, very successful po ang premiere ng hit vampire movie na The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 sa Los Angeles, California. Daan-daang fans ang dumagsa upang makita ang kanilang favorite Twilight stars at para mapanood ang latest installment ng Twilight Saga. Maging ang ilang Hollywood celebrities present din sa premiere. Yan ay para mapanood ang kasal ng human na si Bella Swan sa vampire na si Edward Cullen. Dito naman sa Pilipinas, magpipremiere ang Twilight Breaking Dawn Part 1 bukas, November 17 sa Mall of Asia. Go, Lynn! Go tayo! Good morning mga kapuso! I know, medyo nag-uulan-ulan tayo pero wag ko kayong mag-alala ayon sa Pag-asa. Wala ho tayong bagyo. Ang meron tayo, low pressure area. Yan po ay nasa
240km northwest ng Puerto Princesa. At ito rin po ay nakapaloob sa ITZZ or Intertropical Convergence Zone. Mga hangin po nanggagaling sa northern and southern hemisphere, nagsasalubong po yan sa equator, nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman ganun na lang po ang malawakang pag-uulan sa mga area ng gitna at hilagang Luzon. May mga malawakang pag-ulan, so posible po ang mga flash floods, posible din po ang mga pagguho ng lupa, kaya ingat-ingat. At syempre, yung pong itong low pressure area na ito, pag lumabas po ng bansa, papunta po ng Vietnam, dun sa kanila, posible po itong maging bagyo. Malitaw po ang chance na maging bagyo ito dito sa ating bansa. Okay? Ang ating pong sunrise, 5:57 ng umaga, at ang ating pong sunset ay 5:24 ng hapon. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Back to studio! Salamat, love. Bukod sa mga regalo at dekorasyon, syempre, ano pa ba ang bida tuwing Pasko? Eh di ang sunod-sunod na kainan, favorite part, di ba? At ang madalas na bida sa mga handaan at Christmas party, of course, ang matamis na Christmas ham. Kahit nga sa almusal, panalo pa rin yan. Kahit palaman lang sa mainit na pandesal. Tama na. So, kaya ito, silipin na natin paggawa ng masasarap na ham mula sa isang antigong tindahan yan ng Adelina's Ham na Mandaluyong. Diyan si Monica at Hobby. Welcome po yan dito. Hi guys! Good morning! Ako, nakita nyo ba yan? Mukhang napakasarap talaga niyang ham na yan. And I heard sabi nila si Mommy Sue daw na galing din daw dito. So today, ako naman mga kapuso ang sisilip dito sa mga isa nga daw sa pinakamatandang ham sa buong bansa. Dito po yan sa Mandaluyong City. At dahil nga 39 days na lang at Pasko na, syempre isa talaga sa mga concerns natin ay kung ano yung hahanda natin para sa ating Noche Buena. At today, ayan nga, ipapakita namin sa inyo isa sa mga bongga at bida sa ating Noche Buena, ang mga hamon. So ipapakita namin mamaya sa inyo kung paano nga ba ginagawa yan. From yung tinatawag nilang glazing, cooking, hanggang of course, cutting. Iisa-isahin po natin yan mga kapuso. Si Arn ayun, nauna na doon sa may cutting, doon sa kainan part. At syempre, mamaya ipapakita rin namin mga kapuso kung ano nga ba yung perfect na kapartner ng hamon. At sa mga kapuso natin na nagbabudget at gustong malaman kung magkano nga ba ang presyohan ngayon ng mga ham, ayan, ibibida rin namin yan mamaya. Kaya naku mga kapuso, tutok lang dahil tiyak na mabubusog kayo ngayong umaga dito sa tambayan natin, dito pa sa Mandaluyong City. Back to you guys! Sana makapagpadala kami mamaya. Malapit lang daw yan na isang MRT. Pwedeng pwede. Wala pang traffic. Wala pa rin traffic. MRT o ano, EDSA, okay. At ang sagot nung nasa remote budget daw. Kahit ano pwede ipadala, basta may kapatid. Diyan naman si Monica Mahirap paggutom talaga. Wala po na Monica. Alright, pero kompleto talaga ang gising niyo mga kapuso. Basta dito lang kayo nakatambay sa #1 morning show sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit!